Hi guys, magandang umaga po sa inyong lahat at yan nga po pag-usapan natin ngayon is ang tungkol sa pag-apply dito sa Czech Republic. So marami na akong videos na lumabas ang tungkol sa pag-apply dito sa Czech Republic, pero hindi ko nababanggit sa mga videos ko na ano ba yung mga possible na pwede nyo madatnan dito. So, possible talaga na meron kayong madatnan dito sa Czech Republic. Unang-una is yung mga bullied na mga katrabaho. So, sa mga Pinoy out there, so minsan talaga, hindi natin nila lahat ha. Pero mostly talaga yung mga Pinoy na katrabaho natin, sila yung nagiging bully sa atin ng mga bagong dating. Mostly, ganyan po yung nangyayari. Minsan, parang nagiging nagiging entitled na mas matagal ako sa'yo, dapat ganito, ganyan. Dapat sunod ka sa akin. Which is, mali yun. Kasi, lahat tayo nagtatrabaho dito sa Czech Republic. Soon or later, aalis din tayo dito sa Czech Republic, may makakasalamuha tayong iba. Paano kung yung ginagawa mo ngayon sa kapwa mo is gawin din sa'yo? So, expect nyo na yon, lalo na kapag meron kayong katrabaho ng mga Pinoy, talaga pong mangyayari yan sa inyo. May mga possibility na pwedeng mapuno kayo. So, wag naman sana. So, isa po yan sa ingatan nyo, guys. Kasi, meron na po nangyari dito before na ganyan yung naging scenario. So, nabully, napuno, nakasakit, and then nakulong. So, kung meron sa inyo nakakakilala nun, so, hindi ko naman inaano, no? Pero, maging lesson po yun sa atin. Ayaw natin na dumating yung time na kung kailan nangyari na, saka natin siya pagsisisihan. So, kung ganyan, guys, yung mga senaryo nyo, ang best na pwede kong ipayo sa inyo, especially kung may bully kayo, kung lokal yan, pwede nyo siyang ilapit sa mga nakakataas, HR, kung nag-English ang HR nyo, or sa agency, ganon, pwede nyo siyang ilapit doon. Kung Pinoy yan, syempre kailangan nating ingatan ng konti yun, dangal na natin dito as a Pilipino. So, hindi natin siya may ilapit doon. Diba? Ang pwede nating gawin is maghintay na lang po kung kailan natin pwede or kung kailan tayo pwede na umalis ng company. So, bakit ganon yung payo ko? Para makaiwas po kayo sa gulo. Kesa naman, sa nandiyan kayo, sa station nyo, sa department nyo, sa company nyo, at ang nangyayari is hindi kayo masaya, pumapasok, burden yung buhay nyo, stress kayo, baka hindi nga kayo nakasakit, pero yung sarili nyo naman yung nasasaktan nyo. Kung pwedeng lumipat ng department sa company nyo, pwede kayo magpalipat. At ang payo ko, kung kayo ay magpapalipat at Pinoy yung may problema, example, magpalipat kayo doon sa walang Pinoy. Kasi mas kaya kong, kahit ako kasi, mas kaya kong timplahin ang ugali ng ibang lahi. Makisama ka lang sa kanila. In short, makipagbardagulan ka lang sa kanila, okay silang kabanding. Pero syempre, hanggang dun lang. Kung baga, hanggang dun lang talaga, hindi ka po pwedeng magtiwala ng sobra-sobra kasi ibang lahi nga sila. Hindi naman natin alam kung paano sila sa pag-receive ng mga something. Basta, ganon. Yun yung ibig ko sabihin. So, kapag Pinoy kasi, medyo mahirap siyang i-deal para sa akin. Kasi, kailangan talagang kayong umiwas 300%. At syempre, doon sa mga bully naman dyan, please naman, huwag nyo nang dalhin dito yung ugali yung kanto sa Pinas. Hanggang dyan na lang yan sa Pinas dapat. Huwag nyo nang dalhin dito sa Czech Republic. Kasi guys, kapag dito kayo nagkaroon ng gulo, kayong dalawang parehong mapapauwi. Kung paano kung ako yung nakalaban nyo, for example, ako nakalaban nyo ng ganyan, binuli-buli nyo ako, ready na akong umuwi, di suntokin na lang kita, 'di ba? Saktan na lang kita, pareho pa tayong uuwi. Sino nawalan? Di pareho kayong dalawa, ready na akong umuwi. 'Di ba? You see the yung ibig ko sabihin is
wag nating i-tolerate yung mga ganitong ugali. Kung may mga ganito mang ugali dyan out there sa inyong mga company, please wag niyo nang i-tolerate. Kung mga Pinoy man yan, please, kung kayo'y kaibigan ng ganyang bully, wag na kayong makipagbulihan din. Wag niyong i-tolerate. Promise. Kasi nakakasakit siya ng mental health. Talaga. Pati ako nasakit yung mental health ko sa inyo eh. Kasi may mga nare-receive ako ng mga ganyan. So, nagbabasa kasi ako ng mga messages ko. And kahit sa YouTube channel natin, kung may makikita kayo doon, may mga makikita talaga kayo ng mga comment na nagtatanong kung paano ganito, paano yung ganyan. So, ayoko na humantong tayo sa part na mahihirapan kayo pareho. Especially dyan sa inyong company. So, I don't want to nagawin yon or mangyari yon sa inyo. So, nagpunta tayo dito para sa trabaho, hindi po para makipag-away, hindi para mambuli, 'di ba? So, mas nakakahiya naman kung tayong Pinoy, binubuli natin yung kapwa Pinoy, tapos kung makisama tayo sa mga ibang lahi, kala mo santo santita, 'di ba? Oo.